Magandang gabi, bayan. Pag-usapan po natin sa ngayon ang bagong update sa nangyaring tinatawag na hearing ng impeachment kanina para to determine probable cause. So, ito po, ang mangyari nito ay lalabas po na lumalaban ng pukpukan, ng kipagpukpukan sa kanila ang mga abogado naman ni Sara Duterte. Kung makikita mo, parang mga tigre at leon kanina, yung mga congressmen na kakampi ng mga kalaban ni Sara. Lalo na yan, pinangungunahan niya si Terry Redon. Kasunod yan si Luistro. Si Terry, ang tawag yan, Terry Mr. Bean Redon. Tapos si Leila Maleta de Lima. Leila M. de Lima. Leila Maleta de Lima. Tapos si Jinky Locarit Luestro. Dami nila, pinagtutulong-tulungan nila doon si Sara. Ang dumidepensa lang doon kay Sara, si Rufus Rodriguez, at sa lahat ng mga boto na pagkukontra ay si Rufus Rodriguez lamang mag-isa ang kumukontra. Pero sa boto na gagawing testigo ang abogado ni Sara, may 3 kumontra. So anyway, ang nangyari kanina po, titingnan natin ang nangyari kanina, marami pong mga sabina na inaprubahan ang Committee on Justice. Pero yung pinagmamayabang nila na sabina na kuno ay mayayari si Sara ay hindi nagawa. Isa lang yung kaisa-isa na sabina na hindi na nagawa at tinanong si Terry Redon at saka si si Jinky Locarit Luistro ay sa sunod na daw nila pag-usapan yon. Ano yun? Yung pinagmamayabang nila na ipasabpina yung bank records ni Sara Duterte. Hindi man lang nila pinasabpina. Ibig sabihin, sa ngayon na nag-usap tayo, ay wala pang tinatawag na sabpina para sa bank records ni Sara Duterte. Ano lang ang sinampina? I-enumerate natin. Ang nangyari, pinasabpina ang National Bureau of Investigation para isumiti sa Committee on Justice ng House of Representatives ang mga records patungkol daw kuno doon sa investigasyon nila tungkol doon sa pagtitreat kuno ni Sara na ipapatay si BBM, si Lisa Marcos, at saka si Romualdez, si Tambalos Romualdez, si Ferdinand Martin Romualdez. Ang pangalawang sabpina ay sabpina para sa mga records ng Commission on Audit patungkol doon sa confidential fund. Inaprubahan din nila yan. Kasi gusto nila makuha ang records ng Commission on Audit kung paano, malalaman nila kung paano ginasta ni Sara Duterte yung confidential fund na 125 million. Yung pangalawa yan. Pangatlo, pinasabpina din nila yung tungkol sa yung tungkol sa salin ni Sara Duterte mula 2016 na hindi pa siya vice presidente hanggang 2022 na hindi pa siya presidente at mula 2022 hanggang sa kasalukuyan na vice presidente na siya. So, pangatlo yan. Pang-apat, pinasabpina din ang inutusan si
pinasabina din si Ramil Madriaga na kailangan pupunta siya sa hearing at magtitistigo siya. At nagpasabina din na utusan na bigyan ng seguridad si Ramil Madriaga. At ang pang-anim na sabina ay pinasabina naman ito si Attorney Michael Powa na isa sa mga abogado ni Sara Duterte. At yan po ang mga sabina na pinagmamayabang nila. Para daw kuno sa mini trial. Kasi ang problema sa kanila, nagsasabi sila na ito ay mini trial. Okay? So, ngayon, ang nangyari na mini trial ay nung sumulat ang mga abogado ni Duterte na hindi sila otorisado mag-mini trial, nagbago ang kwento ng mga congressman ito. Lalo na si Jinky Lucarit Luistro. Hindi raw yun mini trial. Ano lang yun, nagkamali lang daw siya pagtawag. Ginamit na lamang daw niya yun na termino para i-emphasize na hindi po daw yun trial. So, anyway, let us now look at balik tanaw tayo sa kung ano sinabi ni Jinky Luistro noon. Itong wala pang hearing na yon kanina, itong sinabi po ni Jinky Luistro. Okay, ito po. Trial which will happen in the Senate. No? The purpose of this hearing proper, or which I describe as a mini trial, is to give opportunity to both parties, the complainant and the respondent, to present their witnesses, to present their evidence, so as when we determine the probable cause, the justice members will be guided. May probable cause pa. Okay, so yan yan ang sinabi niya. So, namnamin muna natin, analisahin natin. Ano ang gusto nila ni Jinky Lucarit Luistro na mangyari? Ganito po, ang gusto niya mangyari ay iniimbita niya si Sara Duterte na dumalo sa hearing ng House. Tapos, kinlaro nila na hindi naman pwede mag-cross-exam o magtanong yung mga abogado niya. Kaya yun si Attorney Michael Powa, nung una si tanong, hindi na lang kami pupunta dyan. Ano kami doon? Titingin lang kami doon. Hindi kami papayagan magtanong. Yun po ang naging ugat niyan. So ngayon, kaya sumulat sila ni Sara, ang abogado ni Sara, na grupo ng Fortune na Rebasa Salazar, na hindi na lang sila dadalo. So ngayon, nagiging armas ng lakas ng loob nitong mga taga-House of Representatives yung sulat na yun ng Fortune Rebasa Salazar. At ang sinabi nila, parang gusto na paratingin, duwag Kaya hindi totoo yung sinasabi, duwag hindi ka mapupunta. Ang katwiran naman ng grupo ni Attorney Michael Powa, unang-una, useless na pupunta kami ron. Paano magdepensa? Ako nagtataka, paano magdepensa kung walang karapatan magtanong ang abogado? Paano ipresenta ng mga abogado yung kanilang testigo kung mayroon man silang dadalhin? Kung wala naman sila karapatan magtanong. Paano mabigyan ng pagkakataon, halimbawa si Sara na lang magtatanong? Paano siya magtatanong kung hindi pala siya bibigyan ng pagkakataon mag-cross-exam o mag-exam sa mga testigo? Pag sinabi ko cross-exam o exam, magtatanong. Yan po ang sitwasyon. Tapos nagmamayabang sila, pwede rin naman daw na kung anong tatanong ng mga abogado o ni Sara ay isulat lang nila sa kanilang papel at ibigay kay Jinky Luistro. At magdesisyon si Jinky Luistro kung itatanong sa mga testigo o hindi. Hindi, dyan pa lang po, wala na talagang patas na laban. Siyempre, unang-una si Jinky Luistro magdesisyon. Pwede niya sabihin kahit na may relasyon sa usapin, hindi sabihin niya, no, walang relasyon, hindi germane sa pinag-usapan.
Ang germane kasi salitang English na may relevance ang ibig sabihin. So dahil doon, nagpatawag din sila, nag-issue rin sila ng subpoena at pinapatawag mga testigo. Pinapapunta yung opisyal ng COA, bitbitin ng lahat ng records. Pinatawag ang opisyal ng National Bureau of Investigation, dalhin ng records. So, pinatawag din ang si Ramil Madriaga tungkol dun sa kanyang testimonya na nagde-deliver daw siya ng mga pera mula para dun sa tinatag na confidential fund ni Sara. Sino pang pinatag na? Ngayon, ganun ang tenor, ang gusto na mangyari. Pagdating po sa pati pala ang ombudsman, pinatawag din. Halos lahat pinatawag nila. Ang hindi lamang nila pinatawag at nakalimutan nata nila. Kasi unang-unang gusto nila ganun. Yung bank records ni Sara. Wala silang sinapin na ganun. Hindi ko alam kung nakalimutan nila o hindi. Pero ayon sa press conference nung bandang huli nila ni Lucaret at saka ni Coqui Ridon ay sa susunod na daw nila asikasuhin yung pagpasampina sa bank records sa mga bangko para sa bank records ni Sara. Pinasampina na kanila ang salin Hindi naman lang pinasampina si Sara. At pinasampina din nila si Attorney Michael Pua na abogado ni Duterte. Na kung tutusin mo, paano magsasalita si Michael Pua? Ang may karapatan na mag-invoke ng lawyer-client relationship, yung mga sikreto ng kliyente at saka abogado ay hindi pwede isabi, ibuwigyag. Tanging ang kliyente lamang ang pwede makapag-waive ng karapatan na yan. So, okay? So, ganon. Ang sinabi naman ngayon ng abogada at abogado ni Sara Duterte ay nag-i-imply na hindi nila papayagan na mapasa kamay ng House Committee on Justice ang kahit anong sampina. Bakit? So, ibig sabihin, without clearly saying kung tatakbo sila sa Supreme Court o hindi, halatang halata na ang gagawin ng mga abogado ni Sara Duterte ay aakyat sa Supreme Court at ipastop yung pagpalabas ng mga dokumento. Ang katwiran, simple lang katwiran nila. Ang katwiran nila ay ganito. Kapag nagsampina ka na, ang tawag diyan ay trial na. Ang ibig sabihin po ng sampina sa Tagalog ay utos na ipadala ang mga dokumento at utusan din ang sinumang opisyal na may hawak ng dokumento na pumunta ka sa House Committee on Justice at ikaw ay tumistigo. So magtatanong na ngayon ang mga members ng House of Representatives ng committee. Yan ang ibig sabihin ng sampina. Pero ang tayo naman, ang sinasabi na pilit ng mga abogado ni Sara Duterte, hindi pwede yan. Kahit yung tinabag pa ni Jinky Luistro na mini trial ay hindi pwede yan. So ibig sabihin, ang posisyon na sinabi kanina ng mga abogado ni Sara Duterte ay tanging Senado lamang as impeachment court ang may kapangyarihan at karapatan na magsasagawa ng trial. Kahit anong klaseng trial, miniman o full-blown trial. So, kailangan pala natin dito, ibigay ko sa inyo kung anong ibig sabihin ng trial at anong ibig sabihin ng tinatawag na investigasyon lamang na ginagawa ng karaniwan ng mga prosecutor. Kasi ang totoo naman talaga dyan, tama naman sila ni Jinky Lucarit Luistro sa pagsasabi na ang kanilang trabaho ay parang piskal na nag-imbestiga ng kasong krimen sa City Prosecutor's Office o di kaya sa Provincial Prosecutor's Office. Yan po ang dapat ng papel. Sa totoo lang, iyan naman dapat ng papel. Bakit? Sa Constitution po, tanging Senate lamang ang may kapangyarihan magsasagawa ng trial.
Ano ang trial? Ito po ang trial. Kapag mayroon na pong presentasyon ng testigo at presentasyon ng dokumento na papangalanan at kilalanin ng testigo at magkaroon ng kontra-eksaminasyon o pagtatanong ang kabilang panig o kakamping panig pa, yan ay ibig sabihin nag-trial ka na. So, ibig sabihin, ayon po sa tayo na tinatayuan ngayon ng mga abogado ni Sara Duterte, ay bawal na bawal sa House Committee on Justice at saka sa buong House, ibig sabihin kalahatan, na magsasagawa, magpatawag, bawal sila magpatawag, magpalabas ng sabpina para magpatawag ng testigo at saka mga dokumento. Kasi kung magpatawag ka na ng ganon, trial na po yan. So, that makes the difference. So, ano pala talaga dapat ang papel ng House of Representatives? At kung titingnan mo kung ganun pala, kung tanging Senado lamang may kapangyarihan mag-trial, at ibig sabihin, Senado lamang ang may kapangyarihan magpalabas ng tinatawag na sabpina para ipatawag ang testigo at para dalhin ang mga dokumento. So, ibig sabihin, bawal na bawal sa House of Representatives na magpatawag ng testigo at mga dokumento dalhin. Nang ibig sabihin, bawal sa House of Representatives ang lumabas sa reklamo, mukha ng reklamong impeachment. Kung ano lang nabanggit sa impeachment na mga dokumento at aligasyon, doon lamang maglalaro. Hindi pwedeng lumabas ang House of Representatives sa reklamo. Kung ano lang makikita sa reklamo, hindi naman na pwede dagdagan. Yun ang sinasabi. Kasi kung magdagdag ka, you are now exercising the inherent power of a trial court or a trial body. In this case, kapag impeachment, ang trial body ay ang Senate Impeachment Court. So kapag pagpatawag na sabpina, tanging impeachment court lamang ang may kapangyarihan. So dito na ngayon, ang sagot na klaro, may karapatan ba o may kapangyarihan ang House of Representatives na magpasabpina ng bank records ni Sara Duterte at saka ni Manasseh Carpio na kanyang mister? Ang sagot, hindi, sapagkat walang sabpina power ang Senate, ang Congression, ang Committee on Justice, wala silang sabpina power kung ang purpose nila ay impeachment. Kasi hindi nila pwede dagdagan kung anong ebidensya na meron sinumiti ang nagreklamo, hindi na pwede dagdagan. So kung magsasabpina sila, ibig sabihin, dinadagdagan nilang ebidensya na sinumiti na nagreklamo. At alam naman natin na walang ebidensya ang nagreklamo patungkol sa mga bank records ni Sara Duterte. So dyan na tayo magkaluko-luko. So Sara will stop subpoenas, doses tecum or ad testificandum at all cost. Magkaduguan ito ng bloodbath na mangyari. Ito ng bloodbath. So, kung bawal pala sila, anong mangyayari ngayon sa House of Representatives Committee? Ang mangyayari po dyan ay ganito. Una, alam naman natin na pupursigihin ng House of Representatives ang pag-uutos na dadalhin sa kanilang mga dokumento at magpapadala ng mga testigo mula sa mga opisina, gagawin ng House of Representatives. So, ibig sabihin, kung gano'n na mangyari, ano naman ang kasunod na mangyari? Siyempre, sabi ko nga, ayaw ng mga abogado ni Sara na mangyari na magsasabpina pa sila. So, anong gagawin ngayon ng mga abogado ni Sara? Sa oras na maglabas na ng sabpina ang House of Representatives, siyempre dapat bigyan nila ng kopya si Sara Duterte. At kung gano'n man mangyari, ang gagawin na ngayon ng mga abogado ni Sara Duterte, kasi sinabi nga ni Attorney Season, yung babae, na we will do our best
to defend the client, to defend Sara Duterte in the best effective defense that we can give. Grabe. So dito, hindi na to utos ni Sara ng mamayagpag dito. Ang utos na sa salita ng mga diskarte ng abogado ang namamayagpag dito. Ayaw ng mga abogado na magkaroon ng pangyayari na ang mga dokumento na pinapahanap ng House of Representatives, ayon sa kanila, yan po ay para kang fishing expedition. Alam niyo ba kung bakit fishing expedition ang tawag? Kasi pag pumalaot ka, ikaw ay bangkero o di kaya ikaw ay mangingisda, kahit ang anong galing mo mangingisda, hindi mo alam kung saan nagtatago ang isda. Kaya nga magtapon ka nga ng kawil. Pagtapon mo ng kawil, nagdadasal ka. Di ba? Amel, Mutalib, di ba pag magtapon ka ng pain, pag mangisda ka doon sa Liklanaw, pagtapos mo ng pain, ikaw ay nagdadasal kay Allah na sana may isda na kakabit, kakain. Yan pong fishing expedition. Na ibig sabihin, hindi mo alam kung saan ang mga isda. Kaya ikaw ng fishing expedition. At bawal din po magreklamo kayo nakikinig sa akin, bawal po magsampa kayo ng reklamo kahit laban kanino. Kung hindi nyo alam kung may ebidensya kayo o wala. Ibig sabihin, napapakita lang to na yung mga nagreklamo pala laban kay Sara ay walang hawak na ebidensya. Tutulungan pa ngayon sila ng House of Representatives na maghanap ng isda na gawing ebidensya. At ang ginawa nila sa paghanap ng isda ay nagpapalabas sila ng utos. Shotgun. Parang baril na shotgun. Kahit hindi ka asintado, tatamaan kasi sabog di sabog ang tawag yan. Ganun ang gagawin. Pipigilan ng mga abogado ni Sara Duterte yan. Sa anong pamaraan? Walang ibang paraan kapag oras na matanggap nila ang utos ng House Committee on Justice na nag-uutos kahit kanino na dalhin ang mga dokumento, aakyat ka ganyan. I'll cut my neck off kung hindi mangyayari yan. Na aakyat kagad sa Supreme Court ang mga abogado ni Sara Duterte at i-petition patigilin ang ginagawa na sabina. Ganun lamang po. Pakinggan natin po yung abogada ni Sara Duterte na nagsasalita. Para maintindihan nyo. Naka-English lang ito pagsalita, pero namnamin nyo. Madali naman intindihin ang English niya. Matalino kasing abogado niya kaya panay English. Si Attorney Season. Taken note of the past statements by members of the committee. And this is not even something that we said or stated. The term mini trial did not come from the defense. The term mini trial came from members of the committee. And in fact, you only have to look probably in the internet or search them yourselves to know that there have been statements to this effect that what the committee will do is sort of a mini trial. And so our response to that is, given that the Constitution only vests the power and authority to conduct trial in the Senate. Ibig sabihin ni Attorney Season, sa Constitution natin, nagsasabi na tanging Senado lamang as impeachment court ang may kapangyarihan na magsasagawa ng trial, mini trial, or anong klaseng trial. Yan ang sinabi niya. So ngayon, para naman natin mapatunayan yan, bubuksan natin ang Constitution ng Pilipinas at ipakita natin ang relevant portion at para maipakita ko na tama yung sinasabi ni Attorney Season. Ito. Ito po, Article 11. So, sabi niya ay tanging Senado lamang ang may kapangyarihan na binigay ng Constitution, kapangyarihan sa paglilitis. So, trial. So, whatever form, shortcut trial, brief trial, summary trial, kung ano mang klase pagtawag mo dyan, ay yan ang ibig sabihin. Kaya
hindi pwede magpatawag ng testigo ang House of Representatives. Ganun lang po kasimple yan. So ito, ipakita ko ngayon sa inyo ang kanang 1987 Constitution. Ito po siya. Ayan. 1987. Hanapin natin impeachment dito. Section 3. Una, the House of Representatives shall have the exclusive power. Sila lang ang pwede to initiate all cases of impeachment. Nakikita nyo yan? Next section. Section 2. A verified complaint for impeachment may be filed by any member of the House of Representatives. Ibig sabihin, kahit sinong congressman ay pwede magsampa ng reklamong impeachment. O di kaya kung hindi, congressman, kahit sinong mamamayan o citizen, pero kailangan inendorso ng isang member man lamang. Isa o sobra. So, at kung magawa man yan, iyan ay isasama sa order of business o kalendaryo sa agenda sa loob ng 10 session days, 10 araw na may sesyon. At saka, i-refer siya sa proper committee ng sa sunod na 3 session days. Ang committee na mapagpuntahan ng impeachment, pagkatapos ng hearing nila at magboto sila by majority vote, ay isusumite nila ang kanilang report doon sa buong House. Ibig sabihin, lahat ng membership, lahat ng 316 congressmen sa loob ng 60 days, 60 session days para aksyonan kung tatanggapin ang kanilang report o hindi. Kung boboto ang 1/3 o isa sa 3 bahagi ng mga membro ng House of Representatives approve ang impeachment. Yan ang sinasabi. Number 3, ito sinasabi ko kanina. A vote of at least 1/3 of all the members of the House shall be necessary either to confirm a favorable resolution with the articles of impeachment of the committee or override its contrary resolution. The vote of each member shall be recorded. Yan. Tapos number 4, in case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by all the members of the House, the same shall constitute the articles of impeachment and trial by the Senate shall forthwith proceed. Okay? Trial by the Senate. Senate lang ang pwede mag-trial. Yan po ang klaro. The Senate shall have the sole power. Ito, number 6. Sole power to try and decide. So, ibig sabihin, kahit mini-trial, hindi pwede gagawin ng House of Representatives. Gets mo? Simple. Simple. Kahit mini-trial, kahit konting sampina, hindi po kayo pwede magsampina. Kasi, ang sampina po ay trial na. Na pag magsampina kayo na trial na yan, ay bawal po gagawin ng House of Representatives. Kaya dyan kayo na technical. Kasi ang gusto nyo kasi dugo ni Sara eh. Gusto nyo ayaw tumakbo si Sara pagka-presidente. Lumaban na lang kayo, mag-tipon-tipon na lang kayo, mag-isip kayo, mag-agree kayo kung sino-sino pinakamalakas na kandidato nyo laban kay Sara Duterte. So gets nyo na, wala pong mangyayari sa trial ng House of Representatives. Sa ngayon, ano na mangyari? Ang mangyari, di mapipilitan na lamang ang House of Representatives magdesisyon sa kung ano ang mga ebidensya na binigay ng mga nagreklamo. Magdesisyon sa kung ano lamang ang affidavit na binigay ng nagreklamo. Patay kang bata ka. Magtatawag na lang ako. Okay? So, kung ano lang ang ebidensya ninyo dyan sa confidential fund, hindi naman dadagdagan yan. Ganun na po kasimple. Tawag tayo. Mga kakampi ng DDS, palakpakan na kayo. Ito na yung katapusan nila na strength.
Sabi ni sa Astra Housing, kapatid ko, good evening. Galaxy, good evening po. Attorney Toto, salute you po. So, Emerige, good morning. Esteban Wakdangan, legit ba talaga ang numbers game sa botohan? Actually, hindi na magiging mangyari. Bahalas na ko yung boto nila. Pero magiging ground yan ni Sara na kontrahin na ang boto nyo ay hindi nakasandal sa ebidensya kundi sa politika. Tapos si Jed Consoni, talagang abuse na ito. Elizabeth Siralbo, good PM Sir Toto, launch TY sa video, sir. Salamat din po, Elizabeth Siralbo. Val, lahat ng sinabi mo ay kasinungalingan, kaya na-disbar ka. Ano ka? Ano ka na bitter ka? Val, bitter ka? Ano ka na wala ka nagalit ka na sa akin? Si Astra kasi sobra ng mga sinungaling ng mga kabatan ng kabanang bayan. Galaxy, Bendalo talaga ang ginagawa ng Malitagang. Martis Solina, natawa ako doon sa Lucarit na lustro. Malaking bibig eh. Ano yung ibig sabihin nun? Okay, mga babae kayo. Pag malaking bibig, tapos sabi ni Mika Samika, Maka Duterte, naku, ba't Duterte pala ito? Opo, Duterte po ako. Ano bang problema kung Duterte ako? Problema sa inyo, galit lang kayo sa tao. Dapat hindi kayo magalit sa tao. Tingnan nyo ang gawa ng tao, hindi yung kung anong pagkatao. Buye Tech-ing, tapos Galaxy, Junkie, Lucarit Luistro, Berge Piquero, sabi ni Kung Rodriguez, si Ramil ay point polluted source. Tama po yung sinabi ni Congressman Roy Propos Gutierrez. So, Joseph Franz Guzman. Tapos sabi niya, notify Bumbo Network Special House of Representatives Committee on Justice Hearing proper on impeachment to Vice President Sara Zimmerman Duterte. Recorded daw na sa Bombo Radio. Sige, manifestation, commentaries, and debates. Ang lahat ng mga ito ay tunay na pag-aksaya sa oras, araw at panahon ng kapulungan ng mga kinatawan sa ilalim ng Kongreso. Dapat nagpatuloy tamang pagdinig. Iyon, tama ka naman dyan. Tapos, Bergie Piquero, malita kong Luistro, Lucaret, magbayad ka ng utang mo. Marites Cuales, Sernal Cabayasi, Duterte, criminal. Yung opinion mo lang yan na criminal si Duterte. So, Astra Housing, pag-usapan, dapat ang mga ninakaw nila sobrang kapal na mga muka. Eljan, Val, 75. Boy, ano ang totoong paliwanag mo, boy, dito? Noel Mendoza, may Lucarit ka pa na namimersonal ka na. Bakit tinatawag naman ako kalbo? Kailan naman sa akin? Sa sobrang pagtatanggol mo sa mga Duterte. Talagang Lucarit siya eh. Berge Piquero, 2 milyong Easter holiday pesos are ready for impeachment signing for Malita gangs. Nako, kaya pala. Alam ko na bakit April 14. Bakit April 14 ang kasunod na petsa na ginawa ng hearing? Kanina, March 25. Ang kasunod ng layo naman, April 14. Sigurista pala si Terry Cookie Ridon. At saka sila ni mga Antonio Tino. Sila ni Sara Ilago. Sila ni Attorney Rene M. Luisco. Pati si Chel Jokno. Sigurista pala kayo, gusto nyo muna, kunin nyo muna ang 2 million bago niyo ipagpatuloy ang hearing. Kaya ginawa nyo ang April 14 kasi dapat by April 6, maibigay na sa inyo ang 2 million. Okay? Sigurista. Jorim Bal. Adik ka pala Bal eh. Carlito Trinidad. May mga malita kasi sila na kaya malakas ang bangag na yun. Jamalali, sabi na Attorney Topacio, kung isang bubo ang nakikinig kay Luistro, isasabing matalino siya. Piyata naki. Anto nanan. Okay. Ronel B. Bambits, kala ko noon okay itong si Toto, di pala totoo. Ay, kung sa tingin mo hindi ako okay lang po yan. Opinion mo yan, ipaglaban ko yan, nakarapatan mo sabihin yan.
pero pakiusap ko lang. Magbigay ka naman dahilan bakit hindi ako okay. Tapos I am trustworthy. As a taxpayer, I'm willing to wait. Tapos Virgie Piquero, Lucaret matalino sa mga bubo. Alyasa makarampat. Assalamualaikum. Alaikum assalam, Alyasa. Sabi, sige, balik mo na ako. Sino ba nang sabi? Sabi daw ni, sabi ni Atty. Topacio, Jamil Ali, Antona, pitiro si Atty. Topacio, so makatawo na may kabilib kang Luistro, may kabubo. Ang lahat ng tao na nagsasalita na matalino si Luistro ay bubo. Ay nako. Kasama din si Insurrecto. Nagalingan, Nagalingan siya. Pinuri niya na gusto si Luistro. Yan, ang graduate ng University of the East yan, si Atty. Renzo. Valedictorian sa batch nila yan. Sigurado po kay Sir Stardust. Okay? Tapos si Ninay Raduran. Mini impeachment court and mini judges and mini judgment. Mini judgment. Las Vegas, Bal, ang hilig nyo kasing mag-bend the law at persahan. Si Jen Makasinag. Attorney din po si Luistro, hindi po ba nila alam ginagawa nila? Masyadong alam nila kasi bend the law nga sila Masyado nilang tinitira ng gusto si Sara para matanggal si Sara. Ganun ang gawin nila. Ang problema lang, maraming matalinong abogado. Hindi lang sila matalino. Tapos, Virgie Piquero, only Bangag administration bend the law. So, sir, Stardust, mas lamang po yung ini-impeach kasi dyan mapatunayan kung talaga namang may kasalanan siya o wala. Siyempre, natural, ito na tayo malalaman ngayon. Bakit takot ma-impeach kung wala? Andyan na nga Ini-impeach na nga siya, may takot pa yung sinasabi. IRC po, sino kaya, Sir Toto, ang nagbigay ng karautan kay Ridon para bulat-latin ang income at bank records sa si Trillanes, walang iba. Si Felix Jordan, halatang muro-muro yang pinapagawa ng House of Crooks. Sir Toto, Virgie Piquero, Ramil Madriaga, polluted source. Joy Danis, Michael Pinarok, Pinarok, dapat pala ikaw ang kinuha ni Inday na abogado. Sa kintab pa lang ng bumbunan, panalo na. Huwag ka naman maging maging masyadong personal, Michael Pinarak. Stardust, talaga lang, sir. So, Amel Motilib, Alhamdulillah, Doc Attorney General Totsky, same teacher natin sa philosophy, si Sir Abi Alonto. Si Sir Abisina Alonto, kung nakikinig ka, regards. At saka, lecturean mo yung pamangkin mo o apo mo na si Zia Alonto Adjong at saka si Yasser Alonto Balindong. Puro mga malita ang tinatanggap nila. Nakakahiya sa makakahiya sa mga sa tinatawag na pride ng mga Maranao. Siyempre, tatawagin kayo bibigyan ka ng malita. Pati so mataid na babae, si Amina Pangandaman. Nakatanggap na ng malita. Yung maratabat ng Maranao, dapat ipinaglaban yun. Crisostomo Mariano, House of Representatives, committed on justice. Edelberto Aldana, subject for filing a petition for certiorari assailing grave abuse of discretion before the EC. Ganun nga po mangyayari. John, Allen, pauso ka, palakas loob ka lang. Mike, klaro lang ang paliwanag ni Atty. Toto. Sana ganyan talaga ang mangyayari. Nag-iisa ka lang. Tanga pala ako Nathaniel Bruce Cabidog, puro kalukuhan ang ginagawa ng House of Crooks. John, na kay Trillanes lahat ng ebidensya, bawal magtago. Gunggong. Stardust, sayang lang oras ko dito, makalipat. Sige, maglipat ka ng iba po. Soraya, Imlan, Luistro, Ridon, D5, Dilima pala, Jokdo, Tinyo at lahat na kinabangyan kahit alam at di pwede. Basta sila okay.
kahit mali dahil ang boss nila si Tamba may ambition sa 2028. Hay nako, mga reps na ito, bida-bida mali naman. Sige lang, dahil na ka lang. Ganun galit sa akin. Bergie Piquero, mga certified NPA at addict, kaya galit kay Duterte, simple as that, walang kinabukasan sa mundo. Galaxy, very clear po, attorney, ang discussion mo. JJ, nawawala na sa usaping balita, napunta na sa bariyang impeachment. Carlito, Farse, boss, yang mga tong congressmen, binababoy na nila ang batas kasi takot sila makulong pag nanalo si Sara. Ganon nga po. Kasi nakatanggap sila, kaya depensa nila sarili nila. Grace Line, excellent as always. My day is not complete without watching your vlog. Salamat po, Grace Line of Arizona, USA. Tapos Mike Mamay, Attorney Toto, maayo nga aga. Si Luistro, alam niya ang procedure how to conduct the investigation as a prosecutor in an impeachment case, being a former fiscal. However, she is blind because of maleta. Christopher Ace, pag binuksan ang bank account ni Inday, pikit ka muna. Loads, baka masaktan ka. Hindi mangyari po yan. Domingo Barameda, Marahay na banggi, Engineer Toto, watching from Antipolo. Marahay na banggi sa mga Bicolano. Mayap abingi sa mga lahat ng Kapampangan, sa Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, at sa ibang lugar, lalo na sa Metro Manila. Lalo na mga Kapampangan sa Mindanao. Diyan, maraming Kapampangan na tumira diyan sa bayan ng Tupi, South Cotabato. Mirlans, forever, batas ng NPA ang pinapairal ng mga congressmen. Amil Motalib, may aso, Sani nakapasok. Jobs, saan ka ba naman nakakita na ang impeachment rule mag-umpisa sila pero ang rule noon pa lang nila gagawin, mga tunga. Huli na nila gagawin, mangingisda pa ng ebidensya. Grace Line, tuwang-tuwa po ako sa apo ninyo every time he shows up on TV. What's his name po? Ang pangalan niya po si Bertinito. Ang lolo naman si Bertini. Tapos ang apo Bertinito. Marcel Silerio, Attorney Kausing, the best. Hindi katulad dyan na mga vlogger na bayaran. BBM, Pinklawan. Bergie Piquero, dabi ng NPA sa Congress. Christopher Reyes, pagbubuksan na ang bank account, pikit muna. DDS. Wala problema yun. Jobs, Katoto, dasal ko lang sana. Wala makaisip na ang mga ordinaryong tao na ang piling nila, wala na. Silang pag-asa sa desperado nila. Baka ang armas, sila at paghimagsik sa mga, wag na kayo magdala ng armas. Langon tano, adon kapipita dito sa impeachment na to. Ipaglaban lamang natin ang mga batas. Amil Matalib, aso ni Sani nakapasok. Dominic Cublado, may nagawa ka ba? Di ba wala? Pag nagngangaw ka dyan, wala kang naman matutulong. Bahala ka. Bergie Piquero, Locarit, magbayad ka na lang ng utang mo. Si Carlito Farse, kaya Carlito FRC pala Junior. Kaya gusto nila malaman ang confi ni Sara kasi mga NPA gusto nilang patayin ang mga nagbigay ng mga informasyon kay Sara tungkol sa mga NPA. Ang mga manitagang, shame on them. Tristan Madrigal, basta kalbo, masabang tao. Alexander Dumas, mga bugo UDI, ang mga taga-kongreso. Sabi siya, not all. Marilyn Bondok, Raymondo Rebucas, ang problema ko, kung ang TRO pag hindi naglabas. Sani, Meme Authority, good evening, Attorney Toto. Tapos, Henrix, Dr. Casil, sabi ni Sir Rector, di pa daw niya bayad si Marcos. Di daw siya bayad ni Marcos. Ganon, ganon ba? Bank account muna ni BBM at mga Kung Crooks ang dapat. Bakit hindi niya tinitira si Marcos kung hindi siya bayad? Di ba? Para si Christian Isguera. Ako nung pinatpatamaan nun, di silang dalawa ni Ronald Llamas. Mag-google na lang daw ako kung hindi daw siya tumira kay Marcos. Bakit pa ako mag-google? Ang importante ngayon, bakit di ka na tumitira? Kasi mag-google ako, Christian, Ronald Llamas, kung mag-google ako, makikita ko matagal na pakala kayo po tumitira kay BBM at hindi na kayo tumitira sa ngayon.
yung yung kinakampihan nyo lamang si Rimulya at saka si Melvin Matibag na bagong NBI director, dapat na kinakampihan mo sila sa kwento tungkol sa 18 former soldiers ay halata na nabayad kayo. Christian, don't tell me. Tapos tell mo, hindi kami maniwala. Ano naman ang katwiran mo, hindi ka maniwala? Ha? Ang daming katwiran para ipakita na dapat paniwalaan sila. Una, wala silang kapangyarihan, madali silang lulunurin, madali silang yayariin kung magsalita sila laban kay Marcos. Ito na ngayon, niyayari na nga sila. So, kung ang tao ay nagsasalita kahit na alam niya isa'y matatalo, mamamatay o ano, pati mga pamilya nila, ibig sabihin, walang ibang motibo yan, Christian. Christian Isguera at saka si Ronald Llamas. Ang motibo nila magsabi lang ng totoo, magsusumbong lang. Kaya kayo, imbis na makatulong kayo sa bayan, Christian Isguera, Ronald Llamas, ang ginagawa nyo, nakatulong kayo diin sa bayan. Kasi kinakampihan nyo mga kurap eh. Kalain nyo kakampi, kukontra kayo sa 18 Marines. Ano naman ang meron na sa 18 Marines na dapat yung kontrahin? Wala silang motibo para magsinungaling. Ganun lang kasimple yan. So, Japs, doon sa paradahan, natawa mga tao sa hearing kanina. Sabi kaya, di tayo umasinso kasi sa halip na ayusin gas crisis, impeachment ang inatupag. Yun, sa mga nagdadrive sa Grab, sa taxi, sa motor, sa angkas, sa InDrive, sa ano pang iba, Move It, sa Lalamove, sa Foodpanda, sa ano pa bang ibang iba pang mga riders, ay yan po ang unang magagalit. Natatakot ako baka maulit ang nangyari po sa Indonesia. Ang unang nagwala roon ay mga Grab drivers. Lahat ng mga app drivers nandoon sa Indonesia, sila ang unang nagprotesta sa Indonesia. Kaya baka darating sa Pilipinas, napakarami pa naman ng Grab angkas, yung mga joyride, Move It, ang dami nila dyan. Nakamotor yan, pero dahil sa gasolina, tinamaan yung pinakamatindi sa kanila, yung gasolina. Sa Grab. Tanungin ko mga Grab drivers na nakikinig ngayon, sigurado pa ba, tama pa ba ang kinikita nyo ngayon, mga in-drive drivers? Nakakaawa po. Marks Marcelino, I'm from Canada. Salamat po, Mars. Evelyn Pedersen, thank you, Dr. Toto Kausing. Raymond De Bucas, hindi iyak yung mga dyan kapag si BP Sara na maging presidente. Totoo po yan. BB Las Vegas, wala sila kasing panlaban sa president kay Sara kaya gusto nila tanggalin. Totoo po yan. Marilyn Bundok, ingat Dr. Toto, sana'y magsenador ka na. Dapat magsenador na ako para makatulong sa bayan ng totoo. Kaya saludo ako sa iyo, Toto, kasi patas ka, mahusay. Salamat po. Na Noxin Estrada, I respect you, brother. It's your right to choice equally. Salamat po, Noxin. Alberto Andor, good PM po, attorney. Yang galing mo talaga magpaliwanag sa batas, watching from Milan, Italy. Buongiorno, Alberto. Mimi's Toilet Gaming. Dr. Toto for President 2032. Gusto ko tumakbong presidente, totoo lang. Siguro sa 2036 ata 28 plus 6, 36, 2036. 28, 34 pala, 28, 34. Tapos, kaya pala na-dispar ka, tukto ang aso, wala kang alam. Rory Katimbang, basura ka na, Mr. Kausing. Roda Cortes, laban lang, BP Sara, gamitin mo lahat ng mga legal para sa'yo kasi wala pa silang ebidensya sa'yo. Raymond Ribucas, hindi maglabas ng TRO. Ay, antayin natin. Sigurado ako maglalabas yan. Jonathan Bordomio, gawin nila ang lahat kaya baluktutin nila ang law para hindi makatakbo si Sara kasi takot sila na magiging Pangulo si BP dahil kasi ang mga congressmen papanagutin. Basta may good thought or aral sa tao. Noxin, salamat po Noxin for being a fair man. Wala kang kinakampihan. Carlito FRC Jr.,
Bustoto, yung witness nakakulong, yung kumuha ng witness nakakulong si Dilima. Backspot TV, yung Rufus Rodriguez, traidor din yan. Kunwari, yung ideya niya nasa panig ni Duterte, pero pagbubutuhan, boto din sa kabila. Pero kanina, bumuto siya pabor kay Sara kanina. Danilo de Vera. Pero ang alam ko, bumuto siya kay Sara kasi alam naman niya, talo siya. Danilo de Vera. Basta ako, bubuto ko di Sara sa 2028 para umunlad ang ano ba, di Sara o si Sara ibubuto mo? Pakiklaro, Danilo de Vera. Quezon Doliano, wala na po kasi silang ibang solusyon para di maging presidente si BP Sara. Kaya kung ano-ano na lang paraan ang tinitira nila. Pedrito, salamat sir na nasabtan ko ang persweso sa impeachment. Daghang salamat po, walay sa payan. Buson Narciso Esteban. Good eve po, Attorney Toto. Very clear po sa amin ang lahat. God bless po sa iyo. Humanda sila pag naging presidente si BP Sara. Noxen Estrada, Peru to reveal stand sa mga leader, mostly not deserving to become leaders. Si Noxen Estrada uli, brother, I trusted you, but basta lang, ala lang medyo slanderous words. Okay. Evelyn Pedersen, focus tayo sa flood control at sa 1 billion Marines, 18 Marines na sila nagsasabi ng totoo. Atoy B, mabalos kita sa eleksyon sa 2028 sa mga congressmen, 0 vote sa mga congressman na nagboto laban kay Sara. Sir Carlito FRC, boss, kaya gusto nila matanggal si Sara kasi alam nila makulong sila. Vilma Hansen, House of Representatives and Senators, Malitagang versus Duterte, the people of the Philippines, Paramihan. Okay. Vilma Hansen, tapos Ronald Bual, Sir Toto, by diha, mateknikal na naman sila sa isi. Ken Jacob Jolorte, Sir Toto, disappointed ang mga Malitagang, walay tuloy silang bonus. Oros Bustinira, ang galing mo, dapat ibalik sa pagkaabogado. Kalbong gwapo. Eduardo Calaika. Pag-upo ni BC Sara, lahat sila sa krami na ang kanilang sesyon. Rogelio Dominguez, malapit na tayo sa masayang yugto, impeach sa Senado. Sino kaya ang nagwagi? Ako ang nagwagi! Good morning. Good evening. Ito Toto at sa ating lahat. Tapos si Regine Ford. Magandang gabi, Attorney Kausing. Jeric Krilatos. Katoto, di ba ang mini trial, sinasabi Luis Tro, ibig sabihin maraming pagsubok. Okay ka. Dolores Cruz, sino po Katoto? Watching here in Belgium. Okay. Harvard, Toto, nasiraan na ng bait ng DDS mindset. Rogelio Dominguez, taong bayan, manood tayo ng impeachment ni Sara sa Senado para alam natin kung sino ang may sala. Harbor, Toto, nasiraan ng bait ng DDS mindset. Bahala ka kung ano man. Lax Gadya, how I wish na isa ka sa council ni Sara to. Okay. Salamat, Lax. Kenja Gabjulorte, nakakatawa ang mga maletagang naging bubo. Sila pang pinagtatawanan, sila ang mga tao. Harbor, Toto, nasiraan na ng bait ng DDS mindset. Nasiraan na daw ako ng bait. Adelina Calambro, hi, watching from Dubai, UAE. So sa impeachment, dami problema ng bayan. Sa Llamas at grupo niya, baka may 125M. SI, sila, bakit grabe sila magdepensa kay BBM Valdez? O nga naman, Christian Esguerra, bakit depensa kayo ng todo kay BBM? Danilo de Vera, Inday Sara for 2028, solid Duterte. Marilyn Bernardo, politics lang yan. Wala silang panalo sa mga Duterte. Ray De Palma, Attorney Toto, di ba ang alam mo sa sarili na wala ka kasalanan, handa ka humarap kahit saan? Yes, tama, totoo po yan. Ben Reclamador, Harbor, Toto, nasiraan ang mindset, ulit na naman. Jacob Stan, mas marami ang mga bangag, hindi obra protesta yang ng mga riders. Tapos Chicken Poopers, Dr. Toto, mas matalino kaysa kay Tono Torgo. Jobs, ang mga engineer na tulad mo, Toto, dapat kapag naupo si Sara, sana bigyan ka ng pwesto sa DPWH
o di kaya Department of Justice or Ombudsman. Gusto ko Ombudsman. Christopher, mga DDS gagawin ng lahat. Wag lang mabuksan ang bank account ni Inday. Tapos Dennis Causing, kapatid, Ray De Palma, attorney, wag mo ilihis ang isip ng mga DDS. Naawa ka lang kay Digong. Ay hindi, totoo pong sinasabi ko, Ray De Palma. Wala pong lihisan ito. Hindi po ako traidor sa aking sumpa. Salonga Asakal, the Justice Committee on Impeachment Complaint has no subpoena power. Only the impeachment court before the Senate considering. Correct you are, Salonga. You are very much correct. Virgilio Kalinsag, amo inaiya, tiradurin mo ang mga congressman toto. Raymond Ribocas, Sara, wanay congressman. Tapos Makatang Tambay, good PM, Sir Toto, shout out. Soraya Imlan, thanks Sir Toto sa wisdom, same explanation nyo ni with attorney season. Nasa tama po kayo, hayaan natin si Christian Llamas. Antay talaga sila, same with Enzo. God bless po sa inyo. Tapos, Dante Reyes, watching from Sacramento, California. Wow, iniwan mo na ako, Brad. Yeng Abad, banata mo si Lacson at Pepsi Paluma. Sir, Toto, yes, sa sunod, banata natin. Thomas Esplana, magandang gabi. Attorney Toto. Sa lahat po, magandang gabi po. Marayaw Dum. At saka Masantos Yalabi. Naimbag Rabi. Tapos, Maya Pabingi. Maray na Banggi. Maayong gabi. Maupay nga gabi. Sa mga taga-Buhol, sa mga kamag-anak ng asawa ko, diyan sa Talibon, sa Binunido, maayong gabi. Sa kay Mama, maayong gabi, Mama. Sa Percan Pension House, watching from Canada. Maayong gabi isa kay Papa, kay Papa Bernicito, Balmoria, saka kay Roberto Balmoria. Diyan sila lahat ngayon sa Bohol. Mga nakatira sa pinahiya ni Sara ang isi, binigyan ng chance due process, sinayang hindi nag-attend. Okay, hanggang dyan na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat.